Ang isa sa best rookie sa papasok na 2026 season si Con Newpel ng Hornets na nanalo ng Summer League MVP at Championship. Siya lang ata yung nakatapos sa Summer League na kasama sa top 5 ng draft picks ngayong taon. So parang Con Canufel ata ang tamang bigkas ng pangalan niya pero para mas madali, Con Newpel na lang. Versus Sacramento, meron 21 points, 5 rebounds, 2 assists, 4 out of 11 sa 3-point area. Before yung championship game, nagkaroon pa siya ng injury. Siya din yung isa sa best shooter na sumali sa NBA draft ngayong taon. Tinawag siya na 60 years old na na-stock sa 20-year-old na body. Sa Summer League, meron siyang nasa 14 points, 4 rebounds, 4 assists, 41 and 33%. Another 3-point shooter na papasok kasama si LaMelo Ball at si Brandon Miller sa Hornets. Buti hindi tinuloy ng Hornets si Dalton kundi isa sa mga player doon ang hindi magagamit. Inacknowledge din ni Klay Thompson si Con Newpel na sinabing yung game niya nakabase dito kay Klay na isa rin sa best shooter sa NBA history. Kaso nga lang, sabi ni Paul George, walang winning mentality sa Hornets. Andun pa naman si Pat Connaughton, Josh Green, Miles Bridges, Trey Mann, nakaposisyon ni Con Newpel. So hindi sigurado na makakakuha agad siya ng mataas na minuto or starting unit. Imbes na maging pure shooter si Con Canufel sa Summer League, naging all-around player siya, lalo na sa playmaking. Kahit sinabi pa ni PG na walang winning mentality sa Hornets, meron namang winning mentality si Con Canufel dahil bago pa lang siya pumunta ng Duke at nung napanood niya yung draft last year, sinabi niyang hindi siya babagsak ng top 10. Isa pa doon, imbes na maupo na lang siya sa championship game sa Summer League dahil nagkaroon nga siya ng injury, ay tinuloy pa rin niya at naglaro. Pero nasa Portland yung isa sa pinakasikat na player sa Summer League dahil tinalo niya pa ang isang playoff game pagdating sa rating mula nang maglaro si Big Tariff. Yan kasi ang nickname na binigay kay Young Hansen sa Twitterverse. Nung game ni Young Hansen versus Memphis, may total na 5.2 viewers mula China na tinalo niya pa yung Cooper Plug versus Bronny James na matchup na merong 1.1 million na viewers. Isa pa doon, may average ang game niya na 3.4 million na viewers mula yon sa Tencent na mataas ang views na yon kumpara sa isang actual regular season game. At mostly nang nanonood doon syempre galing China. Ngayon pa lang ginagawa na ng documentary si Young Hansen na meron ng crew na pinapunta ng Las Vegas para i-cover yung mga games niya at magkakaroon ng 10-part series documentary tungkol sa kanya. Panis si Bronny. Sa Summer League meron siyang average na 10 points, 5 rebounds, 3 assists at 2.3 blocks per game. Agad na impress doon ng mga coaches ng Portland dahil hindi nila inaasahang ganun ang game ni Young Hansen na magiging offensive type player kundi isang defensive type. Kung alin pa yung kalakasan ni Young Hansen bago pumasok ng draft, yun pa ang kailangan i-improve papasok ng NBA season. Naging malapit na comparison si Young Hansen dito kay Nikola Jokic dahil sa kanyang high offensive IQ at passing vision. Bukod sa tinanggal pa sa Portland si DeAndre Ayton na na-buyout yung kontrata, meron kasing 4 na sentro doon na mostly ang makakalaro lang talaga doon si Donovan Clingan. Dahil si Robert Williams sa loob ng 2 season dito sa Portland nakalaro lang siya ng 26 games dahil meron siyang injury. Ito yung lumalang injury niya dahil maaga siyang pinalaro doon ng Boston nung naglalaro pa siya doon. Meron pang isang sentro doon, di ko lang maalala yung pangalan. Kaya malaki ang chance ni Young Hansen na magkaroon ng playing time sa Portland. Lalo pa at merong manonood na million viewers sa kanya. Proven na kasi na kaya niya magdala ng franchise pagdating sa ratings. Ngayon pa lang, Summer League. Nakapaglaro siya sa national team kasama doon ng 2 years professional sa CBA na nanalo siya ng Defensive Player of the Year. Sa edad na 19 years old, doon siya sumali sa draft at ngayon 20 years old na siya. Kinukonsider pa ring raw talent itong si Young Hansen na kailangan siyang i-ready para sa NBA regular season. Ang problema nga lang ng malalaking player ngayon madaling ma-injured. Yun ang iiwasan na bumigat agad itong si Young Hansen para hindi maapektuhan yung lower body. Sa height niya pa na mahigit 7-footer, meron din siyang outside shooting at syempre yung playmaking kaya doon madidecrease ang injury niya sa lower body.
At hindi rin nakakapagtaka pagdating ng botohan para sa All-Star makakuha siya ng mataas na boto dahil ngayon pa lang mataas na bilang ng viewership ang nakukuha niya mula China. Dahil dati si Yao Ming kaya naging All-Star sa rookie season niya, number 1 siya lagi sa botohan pagdating sa All-Star dahil sa China.